hand. You turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, He will praise and lift you high. El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We worship you and we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. At the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah would do. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your Messiah somewhere was done through the brandy of your son. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, tonight. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinuluwalhati. Pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalang higit sa lahat ng pangalan, ano pat ang pangako mo, ang lahat ng tuhod at mga labi. Ang lahat ng tuday luluhod sa iyo at ang mga labi magsasabing ikaw ang Panginoon at Diyos. At umaasa kami tagtitiwala sa iyong katapatan. Ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, tumutugon sa aming mga kahilingan. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, sa ika-33 anibersaryo na gawain mo sa dakong ito, dalangin ko pong kausapin kaming lahat. At ang lahat ng may sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kahilingan ay tugunin sa pangalan ni Jesus. At mangyari po ang iyong kalooban sa bawat kahilingan ng bawat isa. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na ang mabuting balita na ating pagsasalunan, ito po'y susundan mo ng iyong tanda, mga himala at kababalaghan. At ang lahat ay gagawa, Panginoon, ng kahanga-hanga para sa iyong kaluwalhatian. At umaasa kami, Panginoon, mangungusap ka sa pamagitan ng lingkod mo, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga manggagawa at ang mga awit. Umaasa kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon.
sa hirap at ginawa, itapat mo kami at purihin ng Diyos ang Panginoon. Si Kristo natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas. Sabay sigaw! Welcome, Holy Spirit! Sabi niyo, welcome, Holy Spirit! Take over! Sabi niyo, take over! In this place, purihin ang Panginoon. 33rd anniversary. Anong ini-expect nyo sa 33rd anniversary? 3 boyfriend? 3 girlfriend? O 3 himala? Laksan nyo. Mangyayari yan ayon sa inyong pananalig. Sabi po ng Matthew chapter 18 verses 18 to 20, ito ang wika, tandaan ninyo. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan ninyo ito. Kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Ama, sapagkat saan man may dalawa o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Itaas ang lahat ng prayer requests. Taas po natin, let's welcome the presence of the Holy Spirit. Taas po ang mga prayer request. Dito ako, nasisilaw ako. Taas po ang mga prayer request. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your love. Live inside of me.
prayer request. Ang prayer request po ay tanda ng ating pagsampalataya sa Diyos. Bakit patuloy tayong gumagawa ng prayer request? Sapagkat buhay ang Diyos. Tumutugon sa lahat ng ating kahilingan. Mula po nung ako'y tawagin ng Panginoon, wala pong kahilingan ako na hindi tinugon ng Diyos. Nangangahulugan lang pong totoong nabuhay ang Panginoon. Dahil kung hindi nabuhay si Lord, hindi siya tutugon. Pero dahil siya'y muling nabuhay, lahat ng ating kahilingan sa mga taong may pananampalataya sa Kanya ay Kanyang ibinibigay. Kaya't manalig kayo, taas ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, salamat po. 33 anibersaryo ng San Nicolas de Tolentino Parish Church. Ang chapter mo sa lugar na ito. Dalayan ko, Ama, na huwag mo pong bibiguin ang lahat ng nandirito upang sila'y lalo pang lumalim manampalataya sa iyo. Kaya't ako'y naniniwala, Panginoon, na ang lahat ng aming mga prayer request ay answered prayer. And Lord, pagpalain mo po ang lahat ng ito. Basbasan, kasama po ang aming mga alay at mga handog. At umaasa kami sa iyong pangako na ito'y ibabalik mo sa amin ng iba yung pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman, Panginoon, sa iyo po namin yung pinagkakatiwala at amin na po kayong pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Anong sagot? Okay, 1, 4, 5 pamilya muna habang kinukolekta ang mga prayer request. Kolektahin na po habang sumasayaw. Halina sa pamilya, kami nagkakanap ng magkasama ka sa pananalig pag-ibig at magkakaisa ng isang matatag na anak ng Diyos, tayo'y magmana sa bawat sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan, halina sa iya. Kami na makasama ka sa panalangin at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya siya dahil sa pangaman ayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahala sa bawat sasabihan, pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, pupuntahan niya tayong mga anak ng Diyos. Sa bawat sasabihan, sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Pamilya, pagtahanan. Ayun, tapos na. Palakpakan natin si Lord.
Ang hina naman ang palakpak nila. Okay, taas ang kamay nyo. Taas po ang kamay nyo. Hindi na kolekta yung mga prayer request dito. Nasaan na yung collector? Nalaktawan sila, oh. Okay, taas ang kamay. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahan po. Dahan-dahang maupo. Pwede bang ikutin na lang yung, yung light? Kasi di ko makita sila eh. Yan. Para at least nakikita ko yung mga itsura nyo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami pong hindi sumagot. Mahalaga po ang pagtugon. Sa banal na misa, mayroon tinatawag salmon tugunan. Pag ang tao hindi tumutugon kapag nagmimisa, nako, you lose 20% of your life. Kaya para po hindi kayo umuwing bigo, uulitin ko ang pagbati. Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil kayo lahat ay sumagot, answered prayer na kayo. Laksan-laksan niyo po yung palakpak nyo. Kasi yung pagpalakpak, yung pagsigaw, yung pagsayaw, yung pag-awit, lahat po yan ay expression of worship. Ano po bang ibig sabihin ng expression? Ang pagsamba kasi ay mula sa puso. Mula sa puso ang pagsamba. Ngayon nakikitang tayo sumasamba, ini-express, inilalabas natin. At alam niyo po ba, sa bawat pagsamba, may himala, may kagalingan na nagaganap sa buhay ng bawat sumasamba. Sabi nga, there is power, healing in worship. Sabi ni Don Moen, ano sabi niya? Worship is the atmosphere of God's presence. Ang pagsamba raw, doon kung saan mararanasan mo ang presensya ng Diyos bumababa. At sa pagbaba ng presence ni God, anumang inyong kahilingan ay mangyayari sa ating mga buhay. Grabe po yung palakpak nyo sa Lord. Grabe po talaga. Now, kayo po ay 33rd anniversary. Kami naman bukas sa Batangas ay 31st. Kasabay ang pastoral visit at anniversary ng buong Youth for El Shaddai sa Batangas po yun. Kung kayo makakapunta, welcome ang lahat. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa Padre Garcia Cultural Center, Barangay Kilo-Kilo, Padre Garcia, Batangas. Malapit lang po yun. Straight lang po yan, puro expressway exit ng Ibaan. At tiyak makararating kayo. Lahat ng makararating tiyak nanduroon. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Ganyan po ang mga palakpak ng mga senior citizen. May topic for tonight kasi hindi ko po na-receive ang inyong program. Kaya hindi ko alam ang inyong team. Kaya't ang akin pong inihanda is about healing through the power of unity. Kagalingan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaisa. Amen. Kapag hindi nagkakaisa, una, sa pamilya, kapag hindi nagkakaisa, pangalawa sa pamayanan, kapag hindi nagkakaisa sa isang bayan o bansa, magulo. Magulo.
Pero kapag nagkakaisa mula sa tahanan, sa pamayanan, sa bayan at sa bansa, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa kanila. Amen! Sino naniniwala? Nako. Nako. Sino naniniwala? Amen! Kaya mahalaga po yun. Sabi rito, makinig kayo, dinadahan ko, ha? Sabi po rito, tandaan ninyo. Pag sinabing tandaan, ibig sabihin, you need to put in your mind, you need to put it in your heart, and you need to put it in your whole being. Nagkakaisa isip, puso at ang iyong buong pagkatao. Alam mo, maraming mga taong kaya hindi gumagaling, hindi nagkakaisa yung isip, hindi nagkakaisa yung puso, hindi nagkakaisa yung tinatawag na yung kanyang pagkatao, yung inner man or inner woman. Yung po yung pagkatao, yung ego ng tao. Pag hindi nagkakaisa yan, naku, kahit anong dasal ninyo, hindi po gagaling. Baka ikamamatay mo na yung sakit mo. Pero kapag nagkaisa po, yung isip, yung puso, yung iyong buong pagkatao, sabi nga ng servant leader, buntong hininga po palang, answered prayer ka na. Amen ba? Kasi po, kung ano ang ating isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa iyo. Sa science po, sa science, ang tawag po dun ay science of the mind. Our mind is connected to our God. Ang tawag po dyan ay, you need to think positive. Always think positive. Si Kristo po, hindi nag-isip ng negatibo. Si Jesus. Hindi po nag-isip si Jesus ng negatibo. Isipin mo si Lazaro na kanyang best friend. Patay na yun. Bulok na at nakalibing na. 4 na araw na bago puntahan. Pero sabi po ng kanyang kapatid na si Maria at si Marta, Panginoon, kung narito sana kayo, hindi sana nabatay ang aming kapatid. Sayang yung mga bata, umaalis na. Sayang yung mga kabataan, umaalis na. No? Buti itong ibang mga kabataan nandito pa. Pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Kung gusto nyong sumagana, humaba ang buhay, yan ang pangakong may kalakip. Yan ang utos ng Diyos na may kalakip na pangako. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bago kayo manligaw, bago kayo paligaw, unahin natin ang Diyos. Pag inuna natin ang Diyos, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, ikabubuti ng iyong pagkatao. Amen! So, si Jesus po, patay si Lazaro, pero sabi niya, hindi, natutulog lang. Natutulog lang. Sabi ni Jesus yun, pero patay na talaga, patay na. That is positive mental attitude. Kahit na pangit, hindi mo isipin pangit, isipin mo maganda. Kapag wala, hindi mo isipin wala. Isipin mo laging mayroon. Darating. Amen? Kaya ang tao naghihirap. Diba? Kaya ang tao pumapangit. Kasi panayam salamin at pangit ko na yata. Diba? Negative. Ano dumating si Kristo? Kila Maria at Marta, umiiyak na ang magkapatid.
si Maria at si Marta, dahil namatay yung kanilang kapatid. At ang sabi, Panginoon, kung sana narito ka, hindi namatay ang aming kapatid. Pero sabi ni Jesus, hindi ba't sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At kung nananalig ka ngayon, sabi ni Jesus, hindi ka na mamamatay kailanman. It's so important faith in God. Ang pananampalataya ang siyang nagiging dahilan para ang lahat ng kanyang pangako ay ating makamtan sa buhay araw-araw. Amen. Ay kung wala kang pananampalataya, hindi ka talaga makapagtitiis sa ganito. Boring eh. Yan yung mga kabataan, ay boring eh. Pero pagkabataan na hinipunan ni Lord, ginabayan ng magulang, naku, yan ang magtatagumpay. Pag-graduate nyo, baka kayo mga cum laude. Amen. Ang hina. Amen. Nung gumraduate ako, cum laude ako. Hindi ko in-expect yun. But, you know, the promise of God. Sabi ng Panginoon, kung kayo kulang sa karunungan, humingi kayo sa Kanya at kayo'y Kanyang bibigyan. Amen. Whatever you need, ask God and you will be given. He will be given to you. Amen. Ha? Di ba sabi kanina? At anumang hingin ninyo sa Ama, ha? Sa pangalan ni Kristo, ipagkakaloob niya sa atin. Ay kaso, kanino kaya ang tao humihingi? Sa Bombay. Sa mga nagpapautang ng 5-6. Doon sa mga nagluluto. Sa mga nagtataya ng weteng. May pera na binigyan na itinaya pa kung saan-saan. Lalong nawala. Ano sabi ng Bible ngayon? Ha? Nagkaisang isip ni Jesus, kanyang pagiging tao sapagkat siya'y nagkatawang tao, ang kanyang buong pagkatao. Ano sabi niya nung nandun na siya sa libigan ni Lazaro? Sabi niya, Lazaro, magbangon ka! Ang taong may pananampalataya, nauutusan ang lahat sapagkat ang pananampalataya ay may kapangyarihan. There is power in faith. Sabi ng Mark chapter 15 o chapter 16 from verse 15 to the following verses. Makinig kayo. Mark chapter 16 from verse 15 to the following verses. Ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Yung hindi sumasampalataya ay may kaparusahan. Sumasampalataya ba kayo kay Jesus? Ang hina. At ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, ay makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man anya sila ng ahas, hindi sila maaano. Ni umanum anya ng lason, hindi sila mamamatay. At ang sino man anyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling! 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 Sabi ng Biblia yon, ang mga sumasampalataya ay may taglay na kapangyarihan. Ang sino mamapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Gagaling! Gagaling! O pinahawakan nyo ba yun? Ha? Ako pag ako na may nararamdaman, pinapatong ko agad yung aking kamay. Hindi agad ako nag-iisip, punta tayo sa ospital, bigay tayo ng gamot.
Kaya maraming nagkakasakit sa, ano tawag doon, yung, hindi yun, ano yun yung gamot na nakakaapekto sa kidney. Kasi halos lahat ng gamot, apektado ang kidney. Kaya nauso ang dialysis. At pag naapektuhan ng kidney, hindi ka makakaihi, magkakasakit ka sa bato. Dahil lang nasa isip lagi natin, gamot. Ang kanilang tinatawag na maintenance. Losartan. Kapag hindi nakainom, takot na takot dahil yun na ang nagme-maintain ng buhay, hindi na ang Diyos. Nabaling ang kanilang faith, hindi sa Diyos, kundi sa gamot. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero ang dapat unahin ng Diyos, at ang Diyos ang magsasabi sa iyo kung ano ang sabihin niya mangyayari sa buhay ng bawat isa. You know, the best maintenance in life is the power of the Word. Higit pa sa mamahaling gamot, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang hina. Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay. Sabihin niyo, buhay. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Sabihin niyo, kagaya ng tabak na tingkabilay talim. Ang salita ng Diyos, tumatagusan niya ito sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at natataho at nalalaman ang mga iniisip nating lahat. Amen. May nag-iisip po dito kung titigilan niya yung kanyang maintenance. Huwag niyo pong bibiglaing itigil yon. Hindi ko sinasabing itigil niyo na. Ang sinasabi ko, your priority is not medicine. Your priority is God. In everything you do, put God first. Whatever you do, always put God first. Unahin niyo ang Diyos. Ako, sabi nung iba, brother, ilang taong ka na? Ako po magse-70 years old na. Pero sabi nung iba, parang brother X, 39 years old ka pa lang. Good health. Sapagkat pag inuna natin ng Diyos, sabi ng Bible, Matthew 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Pag inuna natin ang Diyos, ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan, lahat ng iyong kailangan, kanyang ibibigay. Ibibigay! 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 Mag-isip na kayo ngayon ng napakahalaga. The power of communal prayer. The power of unity. Mag-isip kayo ng isang napakahalaga na sa palagay nyo imposible. Biblically, sabi ng Bible, in Him nothing is impossible. Sa Kanya ay walang imposible. Isipin nyo na ngayon. Isipin nyo. Tapos bibilang ako ng 3 at sasabihin mo ang malakas na Amen. Naisip nyo na? 1, 2, 3. Answered prayer kayong lahat. Nung sumigaw si Lazaro, si Jesus, ano nangyari kay Lazaro? Nabuhay. The power of the Word. Kapag nagkaisa ang isip, ang puso at buong pagkatao, bawat bigkasin mo magaganap at mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin.
Kaso, isang tao lang hindi nagkakaisa yung isip, puso't kalooban. Sa pag-ibig na lang. Minsan di ginagamit yung isip, puso lang. Yung kalooban, hindi rin. Kaya nabibigo. Kaya ang dami ngayon, single parent. Excuse me po. Hindi po yun gusto ng Diyos, kanya lang nangyari. Bakit? Hindi natin ginamit at pinag-aralan ang utos ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Pinahintulutan mong magkaroon ka ng UTI. Sabihin mo, UTI. Laksan mo. Anong ibig sabihin ng UTI? Umibig, tapos iniwan ka. UTI. Kaya nung iwanan ka, buntis ka. Ano nangyari? Nanganak ka, walang tatay, walang ama. Nagka-UTI. At sa statistic sa Pilipinas, napakataas. Kasi marami pong mga kabataan di na nakikinig sa magulang. Maraming kabataan na gusto nila sila ay independent. Kung anong gusto nila. Yung ituturo sa education ng mga kabataan na pinupus ng isang kongresista. 7 years old pa lang tuturuan ng sex education. That's against the will of God. We are against that. Tuturuan na We are against divorce. We are against same-sex marriage. That is immorality. Christianity is moral. That's why nilalabanan ng Kristiyano ang ganyang mga ipinupush, isinusulong ng mga tao may pinag-aralan, ngunit ginagamit ang pinag-aralan. Sabi natin madalas, ang pinag-isa ng Diyos hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ang Pilipinas na lang ang walang batas ng diborsyo. Magkaiba po ang diborsyo sa ano yon? Annulment of marriage. Iba po yun. Ang annulment, ikinasal kayo pero hindi sinang-ayunan ng Diyos kasi against the will of God yung inyong pagsasama. Kaya walang bisa ang inyong kasal. Kaya pwedeng i-annul, pawala ng bisa. Kung sino yung sabi rito, kung ano ang pinahintulutan nyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Kung ano ay pagbawal nyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Yan ang nagkakaisa mula sa Espiritu ng Diyos. Meron pa nga nag-suggest na ang marriage ay hanggang 15 years tapos renewable. Ano naman yun? Ha? Para kang nangungupahan sa apartment? Para kang, yung pagtatayo ng building sa isang malaking kumpanya na pagkatapos ng 20 years, pag-aari mo na yung building. BOT o build, operate, transfer. Ganun ba ang marriage? Ha? Payag ka ba ng ganon? Payag ka lang ganon? Ikaw, bro? Bro? Iha. Bro? Iha. Bro? Ha. Payag kayo ng ganon? Hindi, di ba? Hindi papayag tayo noon.
That's against the will of God. Kaya sabi ng banal na kasulatan, there is healing. There is healing, may kagalingan through the power of unity. Kailangan magkaisa upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maganap sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Saan unang dapat magkaisa sa iyong pagkatao? Mind, heart, and yung pagkatao mo. Anong ibig sabihin ng pagkatao? Yung inner man, inner woman. Inner, yung kaloob-looban mo. Sa palagay mo kaya, nagkakaisa na yung pagkatao mo? Dapat po, ganun po yun. Baka mamaya, nandun pa rin yung hate, yung hatred mo sa sarili mo. Baka nandun ka pa rin yung inis na inis ka sa sarili mo. Bakit ginawa mo yun? Hindi nagkakaisa ang iyong mind, yung iyong heart, yung iyong inner man or woman. Dapat nagkakaisa. At pag yun ay nangyari sa iyo, malapit-lapit ka na sa langit. Malapit-lapit ka na sa langit. Malapit-lapit pa lang. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nagawa ni Jesus eh. Kaya sabi ni Jesus, Lazaro, magbangon ka. Sapagkat nagkakaisa kanyang buong pagkatao. Mind, heart, at ang kanyang inner man. Ganon din tayo. Kapag nagkakaisa, kaso hindi nagkakaisa sa pamilya, nagkakaisa ba kayo? Hindi. Sabi nga doon sa awit, di ba? Ano yung awit? Sabi sa awit ay, a house is not a home when there's no wonder. Ang isang bahay daw ay hindi nagiging tahanan kung wala yung wonder. Ano yung wonder? Yung presence ni God. Nagkakaisa lang ang isang tahanan, isang pamilya kapag nandun ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Sabi po rito, tandaan nyo, sabi ron, sabi ng verse 19, makinig ang may pandinig. Sabi niya, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa, nagkakaisa. Isang sikreto po yun. Kung gusto niyong sumagana ang buhay, umunlad, maging successful sa lahat ng areas ng buhay natin, mahalaga nagkakaisa. Sa iyong pagkapersona mo, na composed of three, di ba? Your body, your soul, and your spirit. Dapat nagkakaisa yun. Sa tahanan, dapat nagkakaisa yun. Sabi rito, kapag may 2 o 3 tao na nagkakaisa, na pinag-uusapan ang pangalan ni Jesus. Kaso, pamilya, nagkakaisa nga, pero hindi pangalan ni Jesus ang pinag-uusapan, kung ano yung itataya. Nagkakaisa nga kung ano yung ida-download sa internet para magsugal sa bahay. May nag-confess sa aking pamilya, ganon. May family day sila, pero anong ginagawa? Yung dina-download sa social media, sila, pamilya nagsusugal through internet. That is against the will of God. Bakit ba directs against the will of God? Di ba sabi ng Romans chapter 12 verse 2, wag-an niya kayong umayon sa takbo ng mundo. That is the system of this world. Wag-an niya kayong tumayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo anya at magbago ng isip. Mag-iba na. Ako dati naranasan ko rin po yung mga ganyan, taya-taya. Collector po ako dati ng weteng sa Quezon.
Pero mula nung makipag-isa ko kay Kristo, never, ni minsan wala akong alam niya sa mga Netflix na yan. Minsan sa CDW, College of Divine, nag-aaral po ako doon, nakagraduate po ako, cum laude. Tapos nag-aaral po muli, nag-aaral po kami ng enhancement sa tinatawag na yung evangelization. Alam niyo po, yung aming professor, priest siya, pari. Pero may nabanggit po siya. Curious ako doon sa binanggit niya. At nung i-search ko sa internet kung ano yon, alam niyo po, yung pala yung mga X-rated. Nabanggit niya yung mga top, ano may daw nasa itaas, daw nasa ilalim, yung kung ano-anong yon. Lingkod na ng Diyos. Pero minsan ang nasa isip natin, kalaswaan, kamunduhan. Ano sabi ng Bible? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Pag-iba ng isipan, at pag naging iba ang isip natin, nakatutok na tayo kay Yahweh El Shaddai. Yung mga pumalakpak na yon, may bonus kay Lord. Jack, may bonus kay Lord, yung mga pumalakpak na yon. Ha? Wala akong kaalam-alam yung mga sinasabi yung top, bottom, kung ano-anong mga sinasabi yon. Naging curious ako, sinerch ko sa internet, ay doon ko nalaman, mga X-rated pala. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang laman ng dibdib, iyon ang bukang bibig. Marcos chapter 7 verse 21. Kung ano ang bukang bibig ng isang tao, yun ang kanyang pagkatao. Kaya kung ang pagkatao natin, mare, anong tumama? Umaga pa lang, mare, anong tumama? Mag-ibanaan niya kayo at magbago ng isip. Pag-isahin natin ang ating isip, ang ating espiritu sa espiritu ni Yahweh El Shaddai, at mangyayari sa atin ang kanyang kalooban. Pag nangyari sa atin ang kalooban ng Diyos, anumang hingin mo sa kanya, ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen! Isipin mo, sa ganun-ganun pa lang ay ako'y tapos na pala ang oras ko. Akala ko nasa introduction pa lang ako. Ha? Isipin mo yun. Akala ko nasa introduction pa lang ako, yung pala tapos na yung oras ko. Ha? Mga kapatid ko kay Kristo. Ha? Kaya, ito na lang po ang sasabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Makinig po ang may pandinig. Makinig po yung may pandinig. Sana yung aking binasa. Ito, makinig po yung may pandinig, mga kapatid. Bibigay ko na yung susi sa inyo kasi ubos na pala yung oras ko. So tandaan nyo, healing through the power of unity. The key word is unity. Wag na wag nyong babaliwalain ang pagkakaisa sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa pamayanan, at maging sa organisasyon. Amen? Kapag sinira natin ang unity ng bawat isa, hindi mangyayari sa buhay natin ang ini-expect natin mula sa Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, if there are 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. So, number 1 reason, where 2 or 3 are gathered together, first,
in faith. Sabihin nyo, faith. Pananampalataya. What kinds of faith do you have? Anong klaseng pananampalataya mayroon ka? God's kind of faith ba? Tulad ng pananampalataya ni Jesus na nabuhay ang patay? O human kinds of faith? Tulad nino yun? Laging absent? Si Tomas. Sabi niya, to see is to believe. Human kinds of faith, hindi ako maniniwala. Kailangan makita ko muna. Kailangan unang susi, in this lesson, your faith must be true faith. It must be alive faith. Buhay na pananampalataya na may kalakip na gawa araw-araw. Amen? Amen? Pangalawa, your commitment to Christ. Ano po ba yung commitment mo? Kay Kristo ba? Pag sinabing commitment, yung paglalagay mo ng sarili. Itinatalaga mo yung sarili. Kay Kristo ba? O sa mga pangako lang ni Kristo? Alin ba yung priority? God's promises? O yung nangangako sa iyo? Si Kristo bang nangangako? O yung pangako? Sabi ng Panginoon, mas gusto ko yung blesser kaysa blessing. Mas gusto ko yung puno kaysa bunga. Ano ang gusto ng unggoy? Saging. Bigyan mo ng puno ng saging, hindi niya kukunin. Gusto niya saging, easy, kakainin na lang. Your commitment to Christ. In other words, italaga mo ang buhay mo kay Jesus. May pananampalataya kang buhay, tinatalaga mo ang buhay mo kay Kristo, at panghuli. Panghuli, sabi ng Bible, finally, obedience wholeheartedly. Pagsunod ng buong puso. Sabi ng Exodus chapter 15 verse 26. Kung tayo buong pusong susunod sa Diyos, buong pusong susunod sa Kanya, hindi niya ipararanas ang anumang sakit na pinadala ng Diyos sa Ehipto. Kung tayo ay buong pusong susunod sa Diyos, hindi niya ipadadala sa atin anumang uri ng sakit na pinadala niya sa Ehipto. Sapagkat sabi ni Yahweh, ako ang Diyos na manggagamot. I am the God who heals. Sabi ni Jesus, ako ang Diyos na nagpapagaling sa mga taong may pananampalataya, sa mga taong committed ang life sa Kanya, at sa mga taong wholeheartedly committed to Christ. At yan ang nais ng Panginoon. Mula po nang ialay ko sa Panginoon ang buhay ko, nagkaganito na ako. Lahat ng sakit ko pinagaling ng Panginoon. Kahirapan pinawi ng Panginoon. At ngayon may buhay na pangako ang Diyos sa lahat ng mananalig sa Kanya, ang buhay na hahantong sa langit. Sino pong gusto ng buhay na hahantong sa langit? Yung pong gusto ng buhay na hahantong sa langit, pwede na pong tumayo. Yung hindi po gusto ng buhay na sa langit, manatili lang pong nakaupo, ha? Dahil ang Diyos po ay hindi namimilit. Okay? Yun naman pong hindi talaga makatayo at gusto rin po makipagkaisa ka ang puso mo kay Lord. Lahat po ba na nakatayo ay gustong makarating sa langit? Pero hindi pa ngayon, ha? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesucristo, tulungan mo po ako na magbagong buhay. Hugasan mo po ng banal mong dugo ang bukong pagkatao at bigyan mo po ako ng isang pusong dalisay,
Isang pusong tapat na handang magmahal sa iyo at sa aking kapwa. Raise up your hands at ideklara mo ang pusong dalisay na nais mo. Brothers and sisters, amen, amen. Yes, hallelujah. presence of God. Let's pause for a while. Let's feel Him right now. Damhin mo siya. Ano yung salita na tumimo sa puso mo? Sabi ng Panginoon, sa isang salita lang na Kanyang pahatid, ito'y may kapangyarihan. Daigang mamahaling gamot na kayang-kaya nitong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Isang salita lang na matandaan mo sa buhay mo na pinahatid ng Diyos ngayon. Claim it by faith that there is power moving in your life, and that word is doing something good in your life. He is alive. He is powerful. At siya'y nagpapagaling sa lahat-lahat sa atin. You claim. Isipin mong mabuti. At hayaan mong siya ay maghari sa buhay mo.
Open your heart. Claim the power. Claim healing. Yes, come on. I-claim mo ang kagalingan sa gabi ito. You claim that there is healing happening to you. Yes. Ang kinin mong may kapangyarihang dumadaloy sa iyo. When you offer your life to Him, God moves in your life. When you offer your life to Him, He moves in you. He moves in you. Yes, yes. Ang Diyos ang pag-asa nating lahat. Amen. Ang kinin mo, kapatid. Ang kinin mo na may kapangyarihang dumadaloy sa iyo. Pinagagaling ka, pinagagaling ka, pinagagaling ka. Yes. Hallelujah. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako. Na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo, Lord, gamitin mo, Lord, ang lahat sa aming buhay. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula. Yes! Yes! Hallelujah! Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik at ibalik at ibalik at ibalik. Now, brothers and sisters, we need to exercise ang sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 from verse 15 to the following verses. Sino mang mapatungan ng inyong kamay, ang may sakit ay gagaling. Kaya sa mga oras na ito, you lay your hands upon your head, patong nyo. The key is faith, pananampalataya. Sino mang may pananampalataya, mangyayari sa iyo. If you committed your life to God, commitment to Christ is so important. And your obedience to His Word, you claim it by the power of the Holy Spirit. Let the power of God move. Let the power of the Word. Father in heaven, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akin po ngayong sinasaklawan, akin po ngayong sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan.
By the power of your name, in the name of Jesus, receive the healing power. I rebuke you, Satan. Get out! Get out! Go! 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 Hirababai, hirababai, arala, hirababai, rabasika, rababasande. Receive healing, receive deliverance, be healed, be healed, be healed, be healed. Ukraine, healing, be healed, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Father in heaven, we thank you. We know, Lord God, by faith, we are now healed. Kami pong lahat ay iyong pinagaling. It is by faith that we receive you, Lord. It is by faith that we receive healing, Lord. It is by faith that we have now strength and power. It is by faith, Lord, that we become rich. It is by faith, Lord, that we are become strong. In Jesus' name, sabihin nyo, Panginoon, marami pong salamat. Inaangking ko na po, ako'y magaling na. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan si Lord. Ang hina. Sino po yung nakaramdam ng kagalingan? Pwede po bang pumunta rito mga 1, 2 o 3?